Imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Oh, meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito? Ayan. So, pinapalabas dito ni Marcoleta, ito si Tito Soto, hindi lang bias, protector ni Tambi. No, pag-usapan natin muna ito bago tayo pumunta dun sa sampalang ginawa. Nangyari kay Marcoleta at kay Tito Soto. Ito muna. Ito, magkakampi. Media at si Tito Soto, magkakampi. Kasabwat ni Tambi Loslos. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Kita nyo? Kita nyo ang connect-connect? Di ba hindi kayo nagtataka? Ang laki ng balita. Untouchable si Saldico at saka si Tambi Loslos. Wala makabanggit. Diba? Pinoprotektahan ng house. Ng lower house. Walang makabanggit dun sa mga iniimbestigahan. Anong nangyari? Binanggit ng Diskaya. Hindi mahalos pumutok. Pero kung titingnan natin, ang laking balita nun. Dahil ang mastermind ay si Tambi Loslos at si Saldico. Yan po yung binanggit. Totoo man to or hindi, ang nakakapagtaka, pinalusutan ng media. Hindi pinalaki. Tapos kumunek pa sa rally ng mga komunista at Pinklawan. Sinong binabanata nila? Pagdating sa House, ang binanggit yung mga senador. Pero ang pinaputok na balita ng media, yung mga senador. Pagdating sa rally ng mga komunista at Pinklawan, nakikita nyo na yung sabwatan na nangyayari? Sino binabanatan? Yung mga senador at saka si Sara Duterte. Kahapon lang, binanggit ko sa inyo. Tingnan nyo, nagrarally sila. Ang problema sa flood control project, sinong tinitingnan nila? Si Sara. Sabwatan na yung mga Pinklawang komunista, media. Kita nyo yung ginagawang kabastusan sa Pilipinas? Ganyan po ka-powerful si Tambi. Ang daming mukhang pera sa mga Pilipino. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya... Napapansin po, Marcoleta, ng buong Pilipinas. Yang si Atchiche. Tingnan nyo. Ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. Kung hindi bang bias yan si Tito Soto? Kasi, aminin mo, Tito Soto, tuta ka. Hindi ko alam kung kumikita ka kay Tambi or dahil magkaibigan kayo o magkampari kayo. Hindi ko alam. Kasi parehas testigo yan. Dapat parehas mong imbestigahan. Parehas mong ikaw ang Senate President eh. Ibinigay mo sa Hernandez sa kabila. Pinaniwalaan mo si Hernandez. Naging tuta ka ng House. Tapos si Diskaya, hindi mo pinapaniwalaan. Bias ka. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan Bias with ED. niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi dapat palitan. Bakit ako suggestion ko lang Marcoleta, bakit hindi kayo gumawa ng trade? Kasi may nakikipag-trade sa Banateros.
Yung ka-member nung iba, binibigay sa Banateros. Ayoko nga. Mag-trade kayo. Si Tito Soto gawin yung speaker. Payag ba kayo doon? Payag. Oh. Si Tito Soto gawin yung speaker. Tapos si Cheese ibalik nyo. O mas maganda pa, ilagay nyo si Cayetano as Senate President. Pero may scoop tayo. Baka mamaya, sa Lunes lang magulat tayo. Ha? Si ano na ang Senate President, si Cayetano. Wait lang. May naririnig tayong umuugong-ugong. Marami daw nagagalit kung paano hinawakan ni Tito Soto yung investigasyon. Nahalata nila bias. Bias sa House. No, kaya dapat siya na lang gawing speaker. Total kampi siya ron eh. Wala po sa batas yun. Kaya alam, palitan mo si Barbers o si Abante. Ikaw nang tagapagsalitaan, Tito Soto, ni Tambiluslos. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangkit din ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Kaya kita mo, parang sinisira ni Tito Soto. Mas kinampihan niya yung kabila na imbis na dapat, tinitingnan niya na, teka muna, nasa Senado ka. Parang instead na gusto mong malinis ang Senado, gusto mong madumi. Parang gusto mo, bago mo paniwalaan si Diskaya, gusto niya magbanggit si Diskaya ng senador. Diba? Hindi naman natin sinasabi na kampihan ni Tito Soto yung mga senador, hindi. Kaya lumalabas sa pinapaliwanag ni Marcoleta, gusto niyang mapahiya ang Senado. Diba? Bakit? Ako wala akong nakikitang iba dahilan kung hindi para malihis ang problema, maalis kay Tambi, kay Saldico at sa House. Tingnan niyo. Ang gusto niya yung Senado. Parang may lihim na galit sa mga senador ito si Tito Soto. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalaban politika ng kanyang pamangkin. Dito, yung sinasabi ko, sinampal ng katotohanan ni Marcoleta si Tito Soto. Merong conflict of interest eh. Kitang-kita naman natin, di ba? Wag na nga tayong magtaka-takahan. Yes, matino si Vico Soto. Yes, hindi magnanakaw si Vico Soto as far as I know it. Pero, alam naman natin medyo nagiging, nagiging bagito si Vico Soto kasi ang pinaiiral niya yung galit eh. Yung puso niya. Very emotional. Yung galit niya ay Diskaya. At ito naman si Tito Soto, ganoon din. So may conflict of interest. Hindi po sila sa katotohanan. Hindi nila gusto maimbestigahan kung ano talaga, sino ang mastermind. Huwag niyo pong kakalimutan, Vico Soto at Tito Soto. Ang pinaka-importante rito, yes, maraming nagkamali. Yes, maraming nangurakot. Yes, maraming nakinabang. Ang imbestigahan nyo, mag-focus kayo, sino ang mastermind. Kasi pag naputol natin ang power ni mastermind, wala na tayong problema. Pag naputol natin, yung mga contractor lang, ang problema natin sa magtutuloy-tuloy. Kasi yung mastermind nandoon pa rin. So focus. Kayong Soto, mag-focus kayo sa totoong problema ng Pilipinas. Nagkakampihan kayo eh. Hindi naman to laban ng pamilya ninyo. Pwede ba unahin ninyo ang taong bayan? Can you focus doon sa mastermind? Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oho. Pumunta ka sa social media at tingnan mo
kung anong sinasabi nila. Ayun. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Pero huwag ka mag-alala, Marcoleta. Tama ka, hindi po bobo. At nakikita natin sa social media. Bagamat ang napupunlaan ay Senado, hindi. Hindi ako completely naniniwala dyan. May tama, pero ang talagang galit sa social media, nasa mga Soto. Kasi nakita nila, iniiwas eh. Iniiwas sa totoong issue. Iniiwas sa mastermind. So, kalma lang, ha? Ito, tingnan po natin itong sasabihin pa ni Marcoleta. Pakinggan natin ito, sasabihin na protector ni Tambi. Ito, si Tito Soto. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto, wala na yung commitment nabibigyan ng State witness. nasa Pagiging kanila state yun. witness. Oo. Nasa sa kanila yun. ang ibig ko sabihin Ang dito. batas ay batas. Oh, ang ibig ko sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung Ito yan. Sinasabi, ayaw papasukin as state witness. Itong mga diskaya. So ayaw nilang protektahan. Okay? Ang kondisyon ni Boying, ito naman, magkakampi naman si Boying dito tsaka si Tito Soto. Ang gusto nila mangyari, bago gawin yan, bago natin siya proteksyonan, bago gawing state witness yan, ibalik muna ng diskaya yung mga ninakaw. May tama, pero kulang. Ito, pakinggan po natin. bumawi? Kasi Yung mga sinasabi Kasi na, wala ang dami na na yung binanggit na pangalan Teka muna, isa-isa lang para kayong banateros eh. Ang gulo-gulo pag ang daming nagsasalita. Master Judea, ikaw ba yan? Hindi. Joke lang. Kaibigan natin yan, ha? Kaibigan natin. Ang daming nagsasalita, naguguluhan. Isa lang, pwede ba yung bisita ninyo ang pagsalitain ninyo? Hindi. Joke lang. Hindi po tayo nakikialam. Masaya lang po, masaya. O, sige, pasok. Oo. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Wala Kasi pa akong protection. wala nang protection Kaya, Oo, yan. Tama naman. Paano kung bawiin ni Diskaya? Hindi nyo ako pinoproteksyonan eh. Hindi na ako magsasalita. O, sasabihin ko, hindi totoo yan. ang pinoproteksyonan niya nga, Kasi hindi issue rito kung talagang totoo yung sinabi ni Diskaya or hindi. Dapat, kung hindi bias ito, kung hindi niya pinoprotektahan si Tambi, anong pinagkaiba mo? Tito Soto sa Tricom. Ayaw patawag si Saldico. Dapat imbestigahan yan ng Senado. Dapat imbestigahan yan si Tambi Loslos. Kaya nga sabi ko, kaya pinagpilitan nilang palitan ng Senate President, kaya pinagpilitan nilang palitan ng ang Blue Ribbon na chairman, to protect Tambi. Kaya nga antayin natin, ha? Dahil ganyan na po ang reaction ni Tito Soto. Tingnan natin ngayon to si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung patatawag niya. Dapat ipatawag niya si Tambi at saka si Saldi. para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? Hindi lang yan. Parang yung sa House, lahat ng sinabi sa House, pinaniwalaan niya. Prinotektahan pa niya. Pero si Diskaya, bago niya protektahan, gusto niya magbalik ng pera. Diba? Yan yung binanggit ni Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nangyari sa Diskaya, nasa kamay niyo ang dugo, Tito Soto, Marcos. Kasi meron kayong magagawa eh. Kayo man ang pumatay or pinapatay nyo or inosente kayo, you are indirectly guilty. Nasa kamay nyo ang dugo nila. Dahil hindi nyo ginawa ng paraan. Dapat prinotektahan nyo. Alam nyo namang ang yayaman na niyang mga kalaban niya eh. Ang daming pera. Hindi nyo ba napapansin?
Ang laki na po ng bulilyaso nila. And yet, even the President, hindi mapatumba si Tambi. Hindi mapaalis ng Senate, alising bilang House Speaker. Ganyan po kalakas. Then may kondisyon kayo bago nyo protektahan ng Diskaya na ibalik muna yung pera. Samantalang sa kabila, nung nagsabing delikado buhay nila, inalis nyo sa Senado. Dinala nyo kung saan-saan. Dinala nyo sa House. Di ba? Obvious na protector kayo. Ang nililigtas ninyo, yung mga sinasabi na pabor sa House. Ang gusto nyong mamatay, yung may mga sinasabi na masama sa House. Ano bang nangyayari sa inyo? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Kaya kita mo, ewan ko naman kayo mga kababayan. Kung maniwala pa kayo dito kay Tito Soto, hindi ko na rin alam kung sa Senate, kung hindi nyo mapatanggal to si Tito Soto. Kayong mga bumoto, mahiya kayo sa balat ninyo. Lalo kayong mga bilyar. Sinuportahan kayo ni Inday. Pero pumirma kayo, bumoto kayo for Tito Soto. Kayong naglagay dyan kay Tito Soto, wala ba kayong kahihiyan sa balat ninyo? Kitang-kita naman yung ginagawa. But again, ang balita ko po kasi maraming nang nagagalit na senador dahil sa kalokohan nga ni Tito Soto. So tingnan natin kung magpapalit sila ng Senate President at kung talaga makukuha nila yung numero at ipapalit si Cayetano. Antayin natin. Pero kung matuloy, salamat. Kung hindi, nakakahiya itong mga senador. Mga duwag. Mga plastic kayo, hindi nyo pa nakikita.